for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You're close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan
at ngayon pong araw na linggo na ating pananambahan, ay samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Minsan po, habang ako'y nagpapahinga, si Audrey pumasok sa kwarto at meron po siyang isang bagay na ipinakita sa akin. Sabi niya, Lolo, laro tayo. Hindi ko lang po alam kung maaalala niyo po ito, na yung klase ng laro na ito. Dahil ako mismo hindi ko po alam kung anong klaseng laro ito. Ito yung pinakita niya sa akin. So, meron po siyang mga letter dito po sa labas, no? Kung mapapansin natin. At meron naman pong number sa loob, no? So, paano po nilalaro ito? Nagko-close open siya. So, ganyan siya. So, kung mapapansin po natin, ayan. So, siguro po may idea na po kayo na mayroong pagkakataon na nilaro niya ito. So, sige, paano ba yung game na yan? No, sabi ko kay Audrey. Sabi ni Audrey, Lolo, isip ka na number. Sabi niya, o sige, mag-isip ako, 5. So, ang ginawa niya, nag-close open siya, 1, 2, 3, 4, 5. O, ayan na yung 5, sabi niya. So, hihinto siya pagdating doon sa 5. At nung pinakita sa akin yung number, sabi niya, pumili ka na number dyan. So, ito yung lumabas sa kanya, may number sa loob. Sabi ko, 7. Example lang po yung 7. So, ang ginawa ni Audrey, in-unfold niya yung 7. So, bubuksan niya yung 7. At doon sa loob noon, marireveal kung ano yung consequence or price na yung mapapanalunan. So, ganun lang siya kasimple. Siguro naaalala nyo na ngayon yung game na ito. So, ganyan lang siya. Close open. No? Pag pumili ka ng number, marireveal yung nasa loob kung ano yung pinili natin number. So, larong pambata, no? Pamisa-misa, nakakatuwa. Pero meron din palang lesson na ito na makikita natin na patungkol sa ating buhay, no? Parang laro. Parang laro lang na ganyan. So, there are something to be revealed inside about our life. No? Merong mga bagay na dapat na ma-reveal. So, katulad nga na isang bata, no? Bagay na bagay sa tema ng ating pag-aaral, no? Yung unfold, yan po yung tema natin. Na katulad din ng isang bata, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay isa pong bata. No? Isa pong bata na makikita po natin sa 1 Samuel chapter 3. Yan po yung pag-aaralan natin. So, ibig sabihin, pag-aaralan natin si Samuel. No? Babasahin ko lamang po yung verse 1 at saka verse 7. No? Sundan po ninyo ako sa pagbasa, mong ginamit ko po NIV. So, ganito po ang sinasabi. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. So, yan po. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. So, walang gaanong vision. Sa verse 7, ganito naman po ang sinasabi niya. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. So, pagpalain nawa ng Diyos yung kanyang pong mga salita na ating pong binasa. Sandali po tayo manalangin. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami po ay makakapag-aral na yung mga salita. Lord, i-unfold mo po yung mga salita mo sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito ay marireveal ko ano po yung kalooban mo sa bawat isa. Especially sa ministeryo po na aming ginagampanan. Pangungunahan mo kami, tuturuan mo kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, sa gabi po na ito, binigyan ko po ng pamagat yung ating pong pag-aaralan na sa tema na unfold. God is calling. So, God is calling. So, tingnan po natin, what are the things that needs to be unfold? Siguro, una, tingnan natin sa buhay, sa pamamagitan ng buhay ni Samuel, no? Makita rin naman natin ito sa ating buhay, no? The things that needs to be unfold in our life sa pamamagitan po
ng buhay ni Samuel. So, what are the things that needs to be unfold prior to God's calling? So, bago dumating sa atin, yung pagtawag sa Panginoon. So, there are things that needed to be unfold. So, anong mga bagay? Anong mga bagay yun na kailangan na ma-unfold? Pagka sinabi naman ito, mahayag, maunawaan, o maliwanagan bago ang pagtawag ng Panginoon para sa isang paglilingkod. So, 3 bagay po yung nakita po natin dito na pwede po nating matutunan ngayon pong umaga sa ating pong pag-aaral. Una, ano po ito? Una, inactivity. Inactivity. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Pagka ba sinabi natin na inactivity? So, it is the state of being inactive or idleness. So, ibig sabihin, hindi aktibo o kaya walang aktibidad na nangyayari. So, walang ginagawa, walang gaanong pagkilos o paggalaw, o walang gaanong nangyayari. No? Pagkat sinabi natin inactivity. Bakit po? Tingnan natin. Sa verse 1, ganito po yung sinasabi ng verse 1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Ito po, in those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. So, kung titingnan po natin, ito po yung panahon na nagpapakita nung katahimikan ng Diyos. No? Panahon sa history ng Israel na walang gaanong komunikasyon o pakikipag-usap ang Diyos sa tao. So, ibig sabihin, napakatahimik. Walang gaanong aktibidad na maaaring nakikita. So, bakit po? Nangyayari yon? So, sabi nga rito, maliwanag po yung sabi ng verse na binasa natin, the word of the Lord was rare. So, ano ba ibig sabihin noon? Madalang nang makipag-ugnayan ang Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, maaaring hindi na siya nakagsasalita sa tao during that time. Walang salita na maririnig during that time. Madalang na nakikipag-ugnayan ang Panginoon, no, sa mga tao during that time. Yun ang sabi the word of the Lord was rare. So, bihira na ang salita ng Panginoon noong mga araw na iyon, at ito po ay isang bagay, no, na hindi magandang nangyayari kapag wala na tayong napapakinggang salita o nababasa man lamang. So medyo nakakabahala po ito kung titingnan po natin yung mga pagkakataon nito kasi wala na pong pakikipag-ugnayan yung Diyos sa tao na hindi nagpapahayag ng kanyang salita. Yung Diyos sa tao, kaya po napakatahimik during that time. Isipin nga ninyo, sige nga, isipin nga natin, tayo na nasa ganitong kalagayan, walang Bible na nababasa, walang sermon na napapakinggan, o kahit maging sa pag-aawitan, wala kang napapakinggan na pag-aawitan. So, pagka po ganyan yung naging kalagayan natin, magiging masama at pasama ng pasama ang kahihinatnan po ng bawat isa maging ng ating lipunan. Bakit? Kasi wala nang sinusunod, wala nang salita na napapakinggan dahil wala nang mga salita na magpapaalala sa ating mga kasalanan. Di ba? So kahit na ano na lang, kasi wala na Di ba? Tingnan ninyo, pakinggan po ninyo itong babasahin ko sa Amos 8:11, sa Amos. Tingnan niyo sabi rito, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the word of the Lord. So nakita ninyo, di ba? Darating yung panahon, sabi, magpapadala ako, sabi si ganyan, ng pagkagutom, sabi, hindi sa pagkain at pagkauhaw, hindi sa tubig, saan yun? Kung hindi, sabi rito, pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. So,
Posible talaga na mangyari sa ating buhay. At kahit sa ating mga kapanahunan, meron talagang pagkakataon sa ating mga buhay na nararanasan ito, ang pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos, panahon na hinahanap natin yung kanyang mga salita. So yung tao talaga maghahanap. At kahit sa ating kapanahunan ngayon, marami talaga ngayon na nauuhaw, nagugutom sa salita ng Panginoon at naghahanap sila. Inactivity. So makikita. Pero hindi lamang yan hindi lamang po yan Sabi pa ng talata, kung itutuloy po natin, sabi, in those days, the word of the Lord was rare, there were not many vision. So pati yung mga vision, pati yung mga pangitain, di ba? Kasi through vision, doon po nagsasalita yung Panginoon para yung mensahe ng Panginoon makarating sa tao. Pero by this time, wala na rin vision, wala nang gaanong vision, wala nang gaanong mga pangitain na nararanasan. Kaya ito yung isang bagay na makikita natin. Madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. Sabi nga sa King James, there were no open vision. So talagang wala ng mga vision. So ngayon tingnan niyo, ano pa yung kahalagahan nito? Di ba? Sabi sa Proverbs 29:18, no? King James po yung ginamit ko rito. Sabi ron, where there is no vision, the people perish. So nakita ninyo, di ba? Kung wala na yung mga pangitain, ang sabi, ang bayan ay sasama. At yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Kapag nawala yung salita, nawala na yung vision, talagang ang tao talaga sasama at sasama at sasama ng sasama. Di ba? Kaya sumasama. Sa ibang salin nga puno ng kaguluhan. So, tingnan ninyo. Puno ng kaguluhan at ang sabi sa iba, wala itong kapayapaan. Ganyan po yung So, inactivity. Bakit? Madalang ang salita at mensahe ng Diyos. Wala ang salita na nanggagaling sa Diyos. So, nakita ninyo, walang mensahe at walang salita na nanggagaling sa Diyos. Walang pangitain at tumatanggap ng salita mula sa Panginoon. Kaya ibig lang sabihin noon, kaya walang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Inactivity. So nakita ninyo, walang vision, walang word. Sino kayo yung magpapahayag kung wala yung salita? Kaya ito isang bagay na makikita natin, no? Sa mga pagkakataon na iyon, no? Naging inactivity sila kasi walang mensahe na nanggagaling sa Diyos. Wala pong nagpapahayag ng salita ng Diyos kasi wala namang nare-receive kahit true vision. Hindi na nga nangungusap yung tao sa kanila, wala pang vision na nakukuha. And by this time, iyon yung isang bagay, walang pangitain at tumatanggap ng salita mula sa Panginoon, kaya walang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Well, kumusta po tayo? No? It is to be unfold. Kailangan ma-unfold yung bagay na ito. Kailangan maihayag, kailangan maunawaan kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. In our inactivity, God is calling. Tandaan po natin yan. Dahil walang nangyayari, no? Walang gumagawa, in our inactivity, God is calling. Kailangan natin ng salita, read it, meditate it. Kailangan ngayon na mga taong magpapahayag ng salita ng Diyos, unfold it. At makikita mo, in our inactivity, God is calling you. So baka ikaw yan, kapatid. So yan po yung una, no, na makikita natin prior to our calling, no, ito yung isang bagay na dapat na ma-unfold sa atin, yung inactivity. Second, alam niyo yung pangalawa, identity. Identity. So, ano yung kailangan ma-unfold dito? Yung God's identity.
Bakit po? Tingnan ninyo pagka po binasa natin to, no, yung story na ito, 3 beses po na tinawag ng Panginoon si Samuel, pero hindi niya po nakikilala kung sino yung tumatawag sa kanya. So nakita niyo yun? Hindi niya nare-recognize ang boses ng Panginoon at hindi niya nakikilala kung sino ang tumatawag sa kanya. Kaya nga, every time natatawagin po siya ng Panginoon, mali po yung pinupuntahan niya, mali yung direction na pinupuntahan niya. Tingnan ninyo, first time na pagkakatawag sa verse 4. Tingnan ninyo yung verse 4, basahin natin. Then the Lord called Samuel. Sabi rito, Samuel answered, Here I am. So sumasagot naman siya. Sa verse 5, sabi, And he ran to Eli and said, Here I am, sabi niya. You called me. But Eli said, I did not call. Go back and lie down. So, he went and lie down again. So, natulog ulit siya. So, nakita ninyo, tinawag siya. Hindi niya na-recognize kung sino yung tumatawag siya kanya, kaya tumakbo siya kay Eli. Tinatawag mo ko Sabi ganyan ni Juan. No, hindi kita tinatawag. Bumalik ka doon sa higaan mo. At gayon na ginawa mo. For the second time, tingnan mo, ito yung pangalawang beses Sa verse 6, again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli. So nakita ninyo? And said, Here I am. You called me. My son, Eli said. Sabi ni Eli, I do not call. Go back and lie down. So nakita niyo, for the second time, tinawag ulit siya ng Panginoon, tumakbo na naman siya kay Eli. Bakit? Hindi niya nare-recognize kung sino yung tumatawag sa kanya. Hindi niya nakikilala yung boses na tumatawag sa kanya. Hindi ba? Kaya humiga ulit siya. For the third time, tinawag muli siya ng Panginoon. So 3 beses. So tingnan niyo. Sa verse 8, tingnan niyo yung sabi sa verse 8. A third time, the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, Here I am. Sabi niya, You called me? Then Eli realized that the Lord is calling the boy. So, bakit kaya every time natatawagin si Eli, no, ng Panginoon, mali yung direction na pinupuntahan niya? So, yung reason talaga dito, hindi niya talaga kilala yung Panginoon. Hindi niya nare-recognize yung boses ng Panginoon. Dapat sana, noong pangalawa, no, pagkatawag sa kanya ng Panginoon, alam niya. So, kung hindi si Eli, sino yung tumatawag sa akin? Dapat siya mismo nagtanong na sa kanyang sarili. Pero hindi no? Tuwing tatawagin siya, kay Eli talaga siya pumupunta. So, bakit po? Ano po yung dahilan? Ito po yung dahilan. Verse 7, ito po yung reason. Now, Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. So, nakita ninyo? Hindi ba? Ang linaw. Maliwanag ang dahilan kung bakit hindi niya nare-recognize kung sino yung tumatawag sa kanya dahil hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon. Hindi niya pa talaga nakikilala at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kanya. So wala pa siyang nare-receive na word. So makita ninyo. So ano po yung kailangan para ma-unfold, no? Yung identity ng ating Panginoon. So, ano pong kailangan? Ito po, tinan nyo. Siyempre, dapat ma-unfold yung identity. So, ano yung kailangan? Kailangan ang salita ng Panginoon ay mahayag sa Kanya. Yan po yung kailangan na. So, paano? Paano po yun? True. Dito po sa ating pag-aral, makikita natin yung kahalagahan ng mentoring. Bakit? Samuel needs someone to guide him to know the Lord. Kailangan makilala niyo ang Panginoon. So, sino po yung nagturo? No? Si Eli.
Kailangan natin ng mga leader, kailangan natin ang magtuturo na sa atin. At iyon yung isang bagay na ginampanan ni Eli sa batang si Samuel. So, anong sabi sa verse 9? So, Eli, sinasabi rito, told Samuel. O, yan, dyan na nagsimula. So, sinabi na. No? Kasi si Eli, nakuan niya na-realize niya na tumatawag kay Samuel, yung Panginoon. Hindi ba? Alam na ni Samuel na yun. So, ano sabi ulit doon? So, Eli told Samuel, go, lie down. If he calls you, say. So, ayan. So, pati yung bagay na itinuro na sa kanya. Sige, humiga ka uli. Di ba? Kapag ka tinawag ka niya uli, pagka tumawag uli siya sa iyo, ganito yung sasabihin mo, itinuro na. No? Itinuro na. So, sabi sa, speak, Lord, for your servant is listening. So, nakita ninyo, Lord, magsalita ka, sige, makikinig ako. So, alam na ngayon ni Kwan yun. So, Samuel went and lay down in his place. So, bumalik siya. Kaya ngayon, sa verse 10, maliwanag po ang sabi rito, the Lord came and stood there, calling as the other times. So, muli, no? Siguro sa pang-apat na pagkakataon, na andun muli yung Panginoon nakatayo at muli siyang tinawag katulad nung pagkakatawag niya dun sa mga unang pangatlong pagkakataon. So, anong sabi niya? By this time, sabi rin na Panginoon, Samuel, Samuel. Then Samuel said, ang sabi roon, speak, for your servant is listening. So, nakita niyo? Pati yung kahandaan sa pakikinig ng salita ng Diyos, na ihanda siya ni Eli. Kaya ang sabi, speak, Lord, for your servant is listening. So sinabi ni Eli kung ano ang kanyang gagawin at sasabihin. Sinabi ni Eli kay Samuel na kung tatawagin siya ng kanyang sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong likod. So, kaya gano'n niya ang kanyang ginawa At nakita natin sa pagkakataon na yon, nang tawagin sa kanya ng Panginoon na kanyang paglilingkod. So, nakita natin, we need someone to guide us to know the Lord. Kaya, pasalamat kayo sa mga mentor nyo sapagkat patuloy sila nagbibigay ng panahon para patuloy po nating makilala at lumago yung ating pagkakakilala sa Diyos, maging yung pananampalataya na tinanggap natin sa Kanya. Ano pa? We need to know the word of the Lord. Hindi ba? Kailangan din naman natin. So pagka nakilala na natin ang Panginoon, kailangan natin mas lalong makilala at mabasa, no? Yung ma-open tayo dun sa salita ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 11, and the Lord said to Samuel. So, I am about, sabi rito Panginoon na yung nagsasalita rito I am about to do something to Israel, sabi na, that will make the ears of everyone who hears about it tingle. So, dito po sa verse 11, nagpasimula na pong magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. God is about to do something in Israel. So, yung inactivity dun sa una, makikita natin dito yung activity ng Diyos. Bakit? Meron na pong nagpapahayag. Meron nang tumatanggap ng salita ng Diyos. Sino yun? Si Samuel. At meron nang magpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Hindi ba? Kaya, ito yung isang bagay na makikita. Sa verse 19, sabi rito, the Lord was with Samuel as he grew up, sabi rito, and he let none of Samuel's word fall into the ground. Sa verse 21, the Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his word. So ano pong ibig sabihin? Nagpatuloy po na nagpapahayag yung Diyos sa pamamagitan po ni Samuel na ang kanyang masalita ay patuloy pong dumadaloy. Yung salita ng Panginoon na patuloy na napapakinggan sa pamamagitan po ng bata si Samuel. Identity.
It is to be unfold. We need someone that will guide others to know the Lord. Tandaan po natin yan. We need someone that will lead others to know the Word. Yung una, to know the Lord. By this time, to know the Word. Identity, it is to be unfold, and God is calling you. Baka mamaya, tayo na pala to, na kailangan ma-unfold yung mga bagay na ito. And God is calling you. Third, pangatlo po, na ating po makikita rito. So, una, inactivity. Pangalawa, identity. Yung pangatlo, credibility. Credibility. So, bakit credibility? Tingnan ninyo ha. Binasa ko nga kasi sabi ko, tama kaya itong gagamitin ko. Kasi una, ministry. Ang dami kong destiny. Yan yung mga pinagpipilian kong word dito Pero nag-come up ako, no? Credibility. Ano ba yung credibility? The quality of being trustworthy or believable. So, yung kasi, bakit credibility? Kasi bata kasi siya. Ano bang credible na pwedeng makukuha mo rito sa isang bata na nagsasalita? Basta-basta mo paniniwalaan to, bata. Kaya nga, ang kinukuha ko rito, nakita something to be unfold, yung credibility nung nagsasalita. Isang bata. So, tingnan ninyo, paano siyang magkakatiwalaan? Gayoy, siya isang bata. Hindi ba? Yan yung sinasabi ko. Kailangan maliwanag yung pagkakatawag at ang ministeryong kanyang ginagampanan. Bakit ko po nasabi ito? Tingnan ninyo. Una, he is serving without knowing God. So, nakita po niyo yan? Naglilingkod siya nang hindi niya nakikilala yung Diyos. Kaya nga yung makikita natin. Balikan po natin. Tingnan niyo yung verse 1. Yung verse 1. Balikan lang po natin yung verse 1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. So, maliwanag po yan The boy, ayan, nakita po ninyo. Ang batang si Samuel, ay naglilingkod sa Panginoon, sa pangangalaga ni Eli, kung tatalagin. So, iyon yung isang bagay na makikita natin dito. Kung atin pong babalikan, yung chapter 2, kasi nasa chapter 3 tayo makikita rin po natin dito, na 2 beses din siyang binanggit, yung pong pangungusap na ito, sa 1 Samuel 2:11, the boy ministered before the Lord. Sa 1 Samuel 2:11, sa 1 Samuel 2:18, ano sabi rin? But Samuel was ministering before the Lord. So nakita natin, kaya kung papansinin lamang po natin mabuti, bakit po kailangan ma-unfold? Bakit kailangan mahayag? Bakit kailangan maliwanagan? Yung mga bagay na ito. So, tandaan po ninyo ito. Pakinggan po ninyo ito. Ito yung isang bagay na nakita ko rito. Ako mismo nagulat dito sa natuklasan ko na ito. Posible pala, tingnan ninyo posible palang mangyari na isang tao ay naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. Actually, sa 1 Samuel 1:28, sumasamba siya Tingnan nyo naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, o kung titingnan natin sa ating kapanahon, claiming to be a Christian, pero hindi po nakikilala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So nakita niyo yan? At yun na napag-aralan natin doon sa identity. Naglilingkod na siya pa sa Panginoon. Pero isang bagay na makikita natin, habang siya naglilingkod, habang siya sumasamba, ang totoo pala noon, hindi pa niya nakikilala ang Panginoon. So nakita ninyo? Kaya check po natin yung ating mga sarili. Baka tayo man, lingkod tayo, naglilingkod tayo, umaawi tayo sa choir, tumutugtog tayo, nagmi-mission tayo pala mismo.
sumasamba sa Panginoon, hindi pala natin kilala yung Panginoon na ating pinaglilingkuran, yung Diyos na ating sinasamba. So, serving, no? Makikita po natin yan, serving without knowing God. Pero hindi lamang yan, He is serving without knowing the ministry He was called. So, tingnan nyo, tayo, palagay ko nangyayari sa atin yan Naglilingkod tayo pero hindi maliwanag yung ministeryo na ating ginagawa kung saan talaga tayo tinawag. So, yun ang makikita. So, tingnan po natin si Samuel, isang bata. Iniisip ko tuloy kung anong klaseng ministeryo o ang paglilingkod na ginagampan ni Samuel, no? Sa kanyang murang edad. So, nai-imagine nyo ba yan? Bata po yan kasi noong ihiwalay siya sa kanyang ina, inihandog na siya sa Panginoon para magkuhan So, bata talaga to. So, imagine nyo kung anong klaseng ministeryo yung kanyang ginagawa at ang kanyang ginagampanan. Maliwanag kaya sa kanya yung ginagawa niya? Di ba? Nauunawaan niya kaya yung ministeryo na kanyang ginagawa? So, yan po yung alam niyo, naisip ko tuloy yung yung mga sakristan. Ano ba yon? Taga-kalembang lang, taga-abot ng mga ostya, taga-abot ng kung ano yung para sa taga-assist. No? Kasi yun na nai-imagine ko, maliwanag ba sa kanya? Yung kanyang ginagawa, yung kanyang pinapasaon, kasi, siguro sasabihin, kasi masaya Ayan, ganyan kasi masaya Yes! Talaga namang masaya yung maglingkod sa Panginoon. Hindi ba? Kasi nandun yung best ko si Best. Kaya tuloy, sama na rin ako. No? Sama na lang ako sa kanya. Yes! Ibang bagay lang pamisan-misan. Nadadala lang tayo kasi nandun yung kabarkada natin, kasi nandun yung kaibigan natin, kasi nandun yung ate natin. Hindi ba? Credibility. Kailangan natin ito, yung credibility. It is to be unfold, mga kapatid. Credible tayo sa mga bagay na ating ginagawa kasi malinaw sa atin yung ministeryo na ating pinapasukan. Bakit po naging credible? Paano ngayon na unfold? Maliwanag po sa ating pinapag-aralan that Samuel was called by God. So mula doon sa inactivity, mula doon sa identity, maliwanag po yung pagkatawag kay Samuel. Diba? At yun yung isang bagay na makikita natin. Diba? Na siya ay tinawag ng Panginoon sa ministeryo na kanya pong gagampanan. Inactivity. Paano yung kanya? And the Lord said to Samuel, see, I am about to do something. Meron talaga siyang gagawin. At sa pamamagitan ni Samuel, nais ng Panginoon na ma-accomplish yung lahat ng mga bagay nito sa pamamagitan po ng bata na ito. Identity? Sabi rin, by this time, malinaw na sa kanya na ang Panginoon ang tumawag sa kanya. And His calling, maliwanag sa kanya ang pagkakatawag para maglingkod sa Panginoon bilang propeta. So, malinaw sa kanya yung ministry. Dati hindi niya alam yan Hindi malinaw sa kanya kung ano yung gagawin niya. By this time, alam niya na tinawag na siya ng Panginoon bilang isang propeta. God called him to be a prophet. So, sa kanyang pagkakatawag, maliwanag po that his calling was being attested by God. So, nakita, kaya credible. Pinatututuhanan ng Diyos, tingnan nyo, sa verse 20, 1 Samuel 3:20. All Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. He was being recognized by the people. He was being recognized by the people, attested as a prophet of God. Credible. Yung credibility, makikita natin dito. And God is calling sa bawat isa sa atin sa pagkakataon.
At kung papasok man tayo sa ministeryo, dapat maliwanag sa atin yung mga bagay na ito. At katulad ni Samuel, naliwanagan niya yung pagkakatawag sa kanya, na-reveal sa kanya, na-open sa kanya yung mga bagay na ito. Bakit? Na-open up yung credibility ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. God is calling us. And prior to that calling, there are things that needs to be unfolded in our life. Ano po yan? Inactivity. Tumugon ka at magsimula. God is calling. Identity. Gagamitin ka ng Panginoon para ipakilala si Kristo sa maraming tao. And God is calling you. Credibility. Pagyamanin mo yung ministeryo na ipinaglilingkod mo sa Diyos. Why? Because it is God who calls you. Sandali po tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyo mga salita. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo na aming napag-aralan, ay nabuksan at nahayag yung maraming bagay na kung kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, ay makita namin na tumugon kami at magsimula sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Maaring inactive kami, Panginoon. By this time, pwede po namin italaga yung aming mga sarili na muling makapaglingkod sa iyo na merong katapaanan. At gagamitin namin ang pagkakataon na ito na maipakilala ka sa mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay. At nawa, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa iyo na totoong naglilingkod na ipinagkakalob yung aming mga sarili para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito ba aming dalangin. Amen. Amen. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. God bless us.